Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang lupit naman nung naglabas nung listahan nung 10 most corrupt officials in the Philippines. Antindi. Oras Bishop Efraim Fautagana. Alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano mga kuya, nagpa full tank na ba kayo, ha? Dahil bukas ay Huwebes. Abay, ito ikalawang araw ng oil price increase na ipapatupad ng mga oil companies para daw maibsan yung 5 pesos na oil price shock, mga kuya, ha? Maganda rin sinasabi ni Energy Secretary Sharon. Ayan, Sharon Garin. Abay, Madam Secretary, ngayong araw ng Miyerkules. Kasi baka pwede mong imbitahan magkape, ha? Yung mga bossing natin sa Petron, ha? Yan si bossing Don Ramon San Miguel Ang. Abay, isama na rin si Madam. Ayan, si Madam Lorelay, ha? Mr. Manny Castañeda, ha? Si Madam Lorelay Kiambao Ocial, ang President CEO ng Shell. Abay, isama rin taga-Caltex, ha? Si Felix Pellerin, ayan, ang CEO naman ng Caltex. Ay, yung mga Big Three, ha? Baka naman maawa sila, wag nang ipatupad bukas yung oil price shock dahil meron ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Hari nawa ano, ha? Ayan, maawa naman kayo sa bayan, Sana'y palawakin pa natin yung mga CSR natin, Corporate Social Responsibility. Ayan. Kasi sinasabi ni Madam Secretary Sharon kanina sa interview ni Jerry ba sa 2x2, papasalamat siya sa mga oil companies at pumayag sa staggered na oil price increase. Ganon din yun, Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Malaman natin ang damdamin ng bayan kaugnay dito sa oil price increase. Ay, nako talaga naman, ha? Abay, sana po ay maibsan na yan. At nang sa ganun po ay hindi man tayo masyadong mahirapan. At good morning din sa mga bagong mga neophyte congressmen. Abay, sila po ay sumailalim sa lecture. Ayan, sino man nag-lecture sa kanila, manang Milky, ha? Abay, itong mga neophytes, mga bagong kongresista, dapat ang maituro sa kanila na mabuti ay yung paggawa ng makabuluhang panukalang batas, ha? Lawmaking po ang trabaho ninyo, ha? Ayan. At yung mga hindi man lamang na ako ng 3 units na parliamentary rules sa kolehiyo, ayan, kung kayo man ay kumanang sa ng kursong political science, abay mag-aaral-aral din kayo, ha? Ayan. At huwag pag-aralan yung the art of negotiating to get more commission. Bayan. Abay, wag mangontrata. Ayan. Kasi iba dyan gustong pumasok sa Congress kasi gusto maging contractor na yun.
Bayan. Sandali lamang, Narciso, mula sa Malacanang. Ano ang latest mula kay Pangulong Marcos? Abay, ang sabi ng Pangulo kahapon sunugin. Ayan, sunugin daw po yung 9 billion pesos worth ng floating shabu na nasabat dyan sa karagatan ng Luzon, Pangasinan, La Union, Zambales, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Baka mamaya magamit pa yan. Ma-recycle pa yan, Mr. President. Ayan. Ay, nako talaga. Pero ang sabi ng Air Force, ng AFP, abay, baka po pakana ito ng China. Galing China kasi merong Chinese markings. Kailan pa bang i-memorize yan? Ano naman sa Intel yan? Daming bayan. Oy, pero ito malupit, ha? Ayan, sana man po yung mga abay, ano ba talaga ang magiging liderato ng Kamara de Representantes pagdating po ng 20th Congress. Kasi dumadami po yung mga lumalabas na pangalan na maaari daw pumalit kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung hindi niya mahawakan mapanatili ang kanyang posisyon bilang speaker. Abay, andyan ang siyempre ang Congressman Toby Chanco. Abay, si Mayor, ayan, si Congressman Albi the Loverboy Benitez. At meron pang bago ngayon, si Congressman Duke Frasco. Aba, alulupit. Kaya lang po mahabigan magsisimula pa lang tayo ng 20th Congress. Ayan, manunumpa pa lamang sa katapusan yung mga bago opisyal. Abay, hati-hati na naman po tayo mga kuya, mga ating, Ayan, yung issue pa na impeachment kay Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, kailan kaya tayo magkakaisa, Kailan kaya tayo magiging united, mga kuya, mga misis? There's nowhere in the world that I would rather be than with you, my love. For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together, you and I. Yan ang kailangan natin, mga kuya. Ayan, united. Ala na bang opisyal ng gobyerno na manawagan ng ganyan? Abay, o kaya pati mga religious leaders natin, mga sa religious sector, ano rin, divisive din. Ayan, sige, impeachment. Daming bayan. Ay, nakaw mga kuya, mga ating, saan pupunta ang ating bansa? Mahabig alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Sandali lamang, saka na yung ating special na balita kayo talaga. Ano ba ang latest ngayon, Sandali lamang, Justice Sam Martires. Alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos, pangunahan, ngayon pala ang pagsusunog ng mga shabu, Abay, saan ba susunugin ito? Sa may Tarlac ba susunugin yan, Miss Let, Pangunahan ngayon ng Pangulong Marcos ang pagsunog sa mga nakumpiskang illegal drugs. Ito na ba yung tunay-tunaladang yung 9 billion worth na floating shabu? Alamin natin kay RS14. Let Narciso, please kami na, Miss Let. Yes, Lakay, yan na ngayon at wawasakin na nga ngayon ang mga nakumpiskang illegal na droga na unang ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Pangungunahan rin ng Pangulo ang pagsunog sa droga ngayong umaga sa Clean Leaf International Corporation, isang rehistradong waste management company sa Capas, Tarlac. Iniutos ni PBBM ang agarang pagwasak sa nasasabat na illegal na droga para hindi na daw nare-recycle at bumabalik sa merkado. Kahapon ay inimbitahan rin ng Pangulo ang media na saksihan ang pagsunog sa bilyong pisong halaga ng shabu para matiyak niya ang transparency.
Mahalaga kasi daw na matutukan ang proseso ng gagawing pagsira, partikular mula sa pagsasagawa ng chemical testing bago ito tuluyang isalang sa incinerator. Layon nitong masiguro na ang subject for destruction ay tunay na mga shabu at hindi napalitan ng ibang item. Lakay? Ayan, wala bang balak ang Pangulong Marcos na mag-firing squad ng drug lord? Sa bagay, wala kasi tayong death penalty. Bloodless campaign daw. Oo nga pala. Aling, Sabi ng Presidente Lakay ay epektibo naman at nakikita naman daw sa mga tagumpay ng operasyon. Anong term na ginamit? Bloodless... Bloodless anti-illegal drug campaign. Ayan, bloodless anti-illegal campaign. Ayon ang style ni dating Pangulong Digong. The order is dead or alive. Good morning, Dong. Ayan, lalabas nga po ba kayo? Ha? Ayan, so ayaw niya ng ganyan. Pero alam mo, siguro dapat paminsan-minsan magpakita rin ng iron fist ang ating presidente para katakutan din. Ayan, wala pa tayong nasa sampulang drug lord na nahuhuli, Miss Let, ha? Mukhang mahina ating mga taga-PIDEA. May mga nasabat ng droga. Ayan, may mga drug lord. Pero asaan sila? Ba't walang nahuhuli hanggang sa ngayon? No? Yun ang tanong dyan. Anyway, so 9 o'clock ang punta ng Pangulong Marcos sa Tarlac, Miss Let na. Lakay, alas 9 yung pagsunog dito sa mga illegal na droga. Ayan, at ano pa ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules na pala ngayon, Simbang Baclaran. So far, Lakay, yan pa lang yung schedule ni Presidente ngayong araw. So pagkatapos niyan, kung babalik siya ng Malacanang, wala na siyang ibang aktibidad sa labas. So may mga meeting ulit ang Presidente. Ayan, wala ba siyang balak kausapin? Baka mahina ang convincing power ng bagong Energy Secretary Sharon Garin. Ayan, baka pwedeng imbitahan ng kape-kape si Boss Ramon. Ayan, RSA at saka si Ma'am Lorelay, ay Ma'am Lorelay Cambao ng Shell. At saka itong si Felix. Ayan, si Felix Pellerin ng Caltex. Yung mga big boss ng Big Three kung tawagin sa oil industry. Baka pwedeng huwag nang ipatupad yung oil price increase na panibago bukas. Lakayan yung pinakikiusap pa rin. Ang sabi ni DOE si Sharon Garin ay patuloy nakakausapin yung mga kumpanya ng langis. Pero ang sabi nga niya, actually, yung pagpayag ng mga kumpanya ng langis sa Stagard ay dun sa pakiusap rin ng Presidente Lakay. Ayan, diretsuhin na. Ayan, siguro, baka text na o tawag lang ng Presidente, mapapahindian ba nila ang Presidente pagka siya ang nag-request sa mga ito, lalo humuhupan ang tensyon doon sa Middle East. Yan, aabangan natin Lakay kung ano ang development dyan. Dahil inaabangan rin lang kayong sa fuel subsidy, di ba? Ang tanong lalo na ng mga chuper, matutuloy pa ba yan? Kasi nga daw yung presyo ng crudo sa world market. Parang hindi na gumastos pa ang gobyerno. Ayan, kausapin na lamang si Bossing Ramon. Ayan, si Madam Lorelai at saka si Felix ng Petron, Shell at Caltex. Di tapos ang problema. Hindi tayo maglalabas pa ng government subsidy sa mga drivers, fishermen at iba pa. Ayan, tipid. Pwedeng pakiusapan lang kayo na ngayon lang naman. Kaya nga ayan, si President Apo Lucas, kasarito ni Don RSA, ayan, si Madam Lorelai Cambao, ayan, baka pwede mapakausapan, ayan, para tipid pa ang gobyerno. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Letta. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Madi kayo agbabain, Apo Presidente. Kasaritam isudan tapno solve ang problema. Daming diba? Ayan, sabi, kala nyo ganoon lang kadali. Siguro naman tsaka isa pa, sinasabi nga natin yung inventaryo naman ng mga oil companies
Cesar Abaricia, ha? Ayan na. Ilang days ba pare ko ang inventory ng mga oil companies? Ayan na. Kasi sabi nga natin, yung mga binebentang gasolina, mga petroleum products, nabili pa naman yan sa murang halaga eh. Ayan na. Ngayon ibebenta ng mahal. Ayan, yung susunod yung bibilhin. Yun na ibenta niya ng mahal. Daming bayan. Ay, nako talaga mga kuya, mga ating mabuti pa pasayin na natin ating mga kababayan dyan sa may Barangay Bangkal, may Kawayan, Bulacan. Dahil ang ating ninong ng bayan, ayan, sana nga ha, ayan, dito sa ginagawa ni Donald Trump, ayan, sana'y sundin ng Israel at Iran at sana po ay masasabi nating the war is over. And so this is Christmas for weak and for strong. Christmas song po yan, pero ano po yan ha? Ang title niya ni War is Over by John Lennon. John Lennon nga bang kumanta niyan? Dr. Ruel Aguila. Ayan. So happy Christmas. Anyway, alamin natin kung nasaan ang ninong ng bayan. May bigay na aginaldo sa may Kawayan, Bulacan. Sa ating siyempre DZRH Malakas Aginaldo promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at baka kayo na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang maswerte ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong umaga? Yes, lakay dito nga sa Barangay Bangkal sa May Kawayan, Bulacan. Dapat ito ginagaya ng Iraq at ng Iran at ng Israel. Bakit? Na dapat kulayan nila na kulay blue yung inyong paligid kagaya ng ginagawa ni Mayor Villarica dito sa buong May Kawayan. Kulay blue. Blue na blue. Ibig sabihin kapayapaan lakay. Aba, talaga? Mga nagegerang mga lugar dyan sa Middle East. Naman, ang ganda na pagkaka-blue. Oo nga, ano ha? Blue, talagang mapapaupo ka na ng prenteng-prente lakay kagaya ng radyong ito na ang sarap ng pagkakaupo sa silya. Tignan mo, yung radyo may tali pa. Aba. May tali man yan. Mukailang beses na. Kasama niyan, DZRH ang pinakikinggan. Aba. Sino yan? Yung radyo, pinaupo na sa upuan sa bangko. Meron pang electric fan. Aba, baka mag-overheat yung transistor. Pero tinututukan talaga ng electric fan. So, si tatay. Tatay, pangalan niyo po? Cipriano Gregorio. Tatay Cipriano Gregorio. Kayo po ba Cipriano Gregorio. Sa Malolos Congress? Oo. Isa sa mga lumagda sa Malolos Congress na kay si Tatay Cipriano para sa kapayapaan yung inyong paglagda. Opo. Lumagda si Tatay Cipriano para sa kapayapaan. Kayo po'y palagi nakikinig sa DZRH. Oo. Paborito nyo? Si Deo Macalma. Aba, bigyan ka agad na nga premyo si Kuya Cipriano. Araw pa. Araw pa ho. Nung araw pa lakay talaga. Huwag mo sabihin before the war pa, ha? Bago pa ho yung gera nung unang panahon. Ay, wala pa ho kuno. Wala pa kayo. Okay, tamo. Bata pa si Kuya, ha? Bigyan ka ng Sherwin, parang matamlay si Kuya, bigyan mo ng pampasigla, bigyan mo ng vitamins. Ayan. Unahin natin, no? Para lalo kayong sumigla kasi. Ilan taon na ho kayo? 78 na. Aba! 78. Oo, lakay. Mukhang 60 lang si Kuya. Ang itsura. Oo, ayan, oo. Mas matikas pa kay Manong Johnny. Maraming salamat, lakay. Welcome po, Kuya. Maraming salamat agad. Wala pang inaabot lakay. Nagmamaraming salamat na pero ito muna. Unahin natin ang vitamin E. Ayan. Sarap dito. Oo, hinalikan pa yung... Bumalik pa sa bote. Mukhang miss na miss ni Kuya Cipriano ang vitamin E. Ayan, oo. Masarap po, masarap. Para, huwag yung gawing native yan. Bote po yan. Kuya Cipriano, 3 kutsarita lang po, ha? Ayan, huwag masyado. Ayan, oo. Ayan. 3 kutsarita, syempre. Pero, ito ang 1,000 piso para sa inyo, tatay. Huli namin yung nakikinig sa DZRH.
Maraming salamat po sa DCRH. Wala pong anuman, Hindi kayo kuya. masaya, ha? Kayo, Ayun, masaya. Aba, mas masaya po kami dahil masaya kayo. Oo, eto magpapasaya pa sa inyo lalo dahil meron pa kayong grocery mula sa DCRH. maraming salamat po. Aba, wala po anuman, kuya. DCRH na imbag na bigas. Yan, para sa Ayan. Isang linggo ng ano yan, isasaing yan na Kuya Cipriano, ha? Ayan. Isang linggo yung supply yan. Maraming salamat, Lakay. Wala pong anuman, kuya. Yung t-shirt ni tatay medyo kupas na at medyo manitis. Palitan. At ang sabi, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo. Dahil sama-sama tayo Pilipino, ang una sa Pilipinas at una sa Pilipino ang DCRH ang DCRH t-shirt para sa Tatay Cipriano. Ayan. Maraming salamat po. Suot mo yan, kuya, pagka namamasyal ka sa SM. Ayan. Wala po anuman. Pag nagpaikot-ikot kayo sa barangay, sa bangka. Ayan. Oo. Kaya tuwan-tuwa si Tatay Cipriano dahil sa lagi nyo pinapapakinggan na namimigay ng premyo dito. Oo. Ngayon nagulat kayo. Oo, ako ang nahuli niya. Siya na nahuli. Kaya unang tanong pa lang natin sa kanina. Kayo ba'y nakikinig sa radyo sa oo, DCRH ako. Panahon pa daw ni Rick Radam Lakay. Aba. Kaya talaga namang solid listener to, solid dabar ka sa DCRH. Kaya naman meron ka DCRH souvenir shirt. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na tumutong sa DCRH, baka kayo na susunod dating winner sa DCRH Malakash promo. RH number 6. Sure, salamat, Lakay. Wala po anuman, Kuya Cipriano. Ayan, ingat po. Palakas po kayo, kuya. Ayan, lakad-lakad, ha? Ayan, at huwag kakalimutan yung vitamins. Ang dosage niya na, kuya, 3 kutsarita lamang po yan. 3 kutsarita kada araw. Yan, ayan, yan, tatay. Okay. Sa mga nais mo na lord, bakit tumutong sa DCRH, ako naman ang number 6, Sherwin Bata Alfaro, DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. So this is Christmas. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuya Cipriano ng Mekawayan, Bulacan. Abay nga pala, bilis ng panahon, ha? Ilang days na lamang before Christmas, Sister L, ha? Abay, malapit nang matapos na naman ng June. Aba, 6 months na lang, Pasko na. Ang bilis-bilis ng panahon. Babalikan po natin mga habilang pang 183 days before Christmas. May countdown kaagad itong si Kyle, ha? Tingnan nyo nga naman ang bilis ng panahon, mga kuya, mga ating. Abay, tapos na ang summer. Ayan. Abay, tag-ulan na. Ayan. Ito ay Pasko na. Ayan. Bonus na. Ayan. Sana'y matapos na yung giyera sa Middle East at magkaroon ng peace on earth. Di ba? Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Mista. Ayan. Mr. General Edwin Ernie. Ha? Itama yung adelantado at tumitirik na orasan. Tumpak na oras alas 8:34. Ang Villar Albay. Sabi ko na nga ba, pinapanervis Take to, wait lang. Wala pa sa TV kanina. Diyos marahin na aga sa mga kababayan ko dyan sa Villar Albay. Ay, lalo na sa mga taga-Lakay, Barangay Bautista. Ayan, Kumusta ang mga baboy natin dyan? Ano ba tatagba mo? Mayor ba o barangay kapitan? Ayan. Depende. Charot lang. Hindi, Lakay. Ikaw, no? Baka marami ang, alam mo, Lakay, marami ang nanonood sa atin doon sa TV. Talaga? Yes, kasi sila, Lakay, mga naka-cable na. Ayan, nakaka-LL na yung mga kabarangay ko. Pero karamihan sa kanila, Lakay, nanonood sa atin talaga sa TV. Ganon? Yes. Baliktad doon sa mga kababayan natin na marami transistor. Ayan, katulad ni Kuya Cipriano na may Kawayan Bulacan kanina. Nakikinig ng yung radyo. Yung radyo, mukhang ilang beses na bagsak kasi di tali na. Oo nga, Lakay, 78 years old. Ayan, malakas na malakas pa. Parang Manong Johnny Ponce Enrile lang. Kaya Lakay, dapat nag-aayos talaga tayo kasi marami ang nanonood sa TV. Ayan. Okay, so bago ang mga report, ayan, abay, ano ang latest sa Senado, Raymond? Abay, kung may mga pumuporma ng magiging speaker sa Kamara,
Abay, dyan sa Senado, mukhang dalawa lang eh. Mukhang former Senate President Tito Sen ay responsible. Ayan, at Senate President Chis Escudero. Ayan, ang advantage lang ni Senate President Chis, siya ang incumbent. Nakaupo at siya ang may hawak ng power of the purse. At hindi lang purse, ha? Ayan, bilyones yan. Ayan na naman siya. Bakit? May naalala tuloy ako. Ay, alin? Yung budget. Oy, ang lupit no. Sino kami pakananong kumakala sa social media ng Alin yung lakay? 10 most corrupt Filipinos? Ay, hindi ko nakita yun. Hindi mo nakita yun? Oo, ano yun? Ikaw naiskupan ka talaga. Oo. Kaya naiskupan mo kaming lahat, hindi namin nakita. Ang lupit naman yan. Ayan, sino kaya ang naglabas po? Sino kaya may pakana dyan, saan ba yun lakay nakita? Ay, Facebook. Sino ba ang nagpasa sa akin? Ayan. Nasa YouTube yan eh. YouTube. Ayan, ang lupit, ha? Ayan, mga... pero grabe baka mamaya niyan ikaano nyo pa yan. May congressman, senador. Ito ba? Yung fun fact. Ayan na nakalagay. Top 10 most corrupt Filipinos. 2 days ago niya lakay ipinost. Nako, lakay, dami pa yung account niya. Ayan, pati mga bilyones na sinasabing nakuha. Alupit, ha? Nako, ayan, antindi. Wala naman basis pero nagagaganito kayo. Pero kung papahinga mo, babasahin mo, Miss Sister L, ha? Ayan, parang may basihan din, mga ganun. Ayan, anyway. Alam mo lakay ang content ng mga videos niya. Ito, tingnan mo mga nakalagay dito. The top 5 most intelligent Filipinos of all time. Ay, nakalagay dito si Jose Rizal, yung mga ganun. Yun yung mga content niya. Ganun Kaso ba? lang, wala siyang mukha kasi. Ayan nga. Sino may gawa niyan? Ano lang yan, lakay? Dami account, tawag dyan. Dami account. Yes, AI ba yan? Hindi naman. Nagtatago ng identity niya, lakay. Oo, dahil... pagkalabas ang pangalan pagka na-trace yan. Lagot ka. Ay, ang lupit niyan. Ay, nako talaga. Sandali lamang sa mga reports. Si standby, Raymond at Paa. Si standby man ang Milky Rigunan. At sa ating alam pa tayong man on the street. Ayan, ang mga jeepney drivers. Pero eto muna, Sister L. Dahil ang dami-dami nating problema ngayon. Ang bibigat, ha? Uy, welcome back nga pala sa ating mga kababayang inuwi ni Secretary Hansa Kakdak. Yes, yung 31 OFW. Ayan, galing Israel, Iran, Palestine, Jordan. At sila ba ay nasa halfway house na ni Arnel Ignacio? Ayan. Sabi kahapon ni... Sino nga kausap natin? Si Admin PY. Si PY Makuwa? Kaunan? Yes. Ayan, yung iba, binubuk nila ng hotel, pero yung mga gustong umuwi, diretso na sa bubuk na nila ng flight, pauwing probinsya. Ayan. Sana'y mabigyan sila ng trabaho, yes, ha? Pero Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Nako, ang dating Pangulong Erap, isinama dito sa 10 officials, Filipinos, ha? At grabe naman yung mga yan. Pero wag na i-share, lakay. Kasi nagkakalat lang yung maling balita dahil sa mga ganyang tao. Anyway, sino kaya, ang tanong dyan, sino may pakana niyan? Propaganda, no, lakay. Ayan, para Biyernes na ba ngayon? Hindi pa. Miyerkules pa lang, lakay. Ikaw naman. Minamadali mo naman. Dapat mag-celebrate na rin tayo kasi sa Israel, ha? Abay, nakita mo yung front page ng Philippine Star. Icho, good morning, Icho Villanueva, bossing Belmonte. Ayan, Miguel. Ayan,
Abay, nagse-celebrate dun sa mga Israelis dun sa Tel Aviv nung magdeklara si Donald Trump ng ceasefire. Complete and total ceasefire. Ayan. Abay, nagpa-party-party na sila sa ano ha? Abay, ang bunker pala, ang bomb shelter pala nila, Sister L. Ha? Abay, sa parking lot na isang mall sa kanila. Aba, ginawang bomb shelter. Ba, ang galing ano ha? Public shelter at an underground parking of a mall. Ayan. Ayan, kita mo ito, ang ganda ng front page ng Philippine Star. Ayun. Pa-party sila, may DJ pa. Ayan. Kaya sana nga sundin na. Ayan. Itong si Donald Trump dahil sa kabila ng total ceasefire na sinasabi ni Donald Trump, panay pa rin ang paglipad ng missile ng Iran at Israel. At ayon na sa ating bubit, hoy mga golfers, makinig kayo ha. Kaya nyo ba ito ha? Alam nyo ba mga kaibigan, isang mayamang golfer ibinahay ang kanyang caddy, Sister L. Ang lupit nitong mayaman na ito na member ng Manila Golf and Country Club. Ito ang pinakamahal na golf course sa buong Pilipinas, Sister L. Ayan. Dahil, ilang milyon ba dyan? Abay, ang membership yata dyan, magkano ba dyan, ha? Bossing Don Simeon Chu. Ayan, member si ano dyan, si Ninong Don Simeon Chu. Ang nagisang, ang labanderong mayaman. Yes. Yan ang champion dyan. Ayan. At presidente yata dyan si Mr. Specker. Talaga? Yes, Ferdinand Martin Romualdez. Ayan. Kung GP, magkano bang membership dyan sa sa per share dyan sa Manila Golf? Ha? Ayan. Naglalaro din ba dyan si Kong GP? Ay, halos araw-araw yan. 9 holes ang 9 holes, ha? Kaya pala sobrang fit din ito eh. Ay, parang ninong mga... actually, pare sila. Adik sa golf. Okay lang daw lakay. At least golf. Kasi yan exercise nila. 9 holes. Ayan. Magsisimula ng 6, 9. Tapos na. Pasok na ng opisina. Ano muna nung lakay? Pa-condition muna. Yes. 150 million ba ang per share dyan? Ang membership? Grabe. Lokoy. Pagka hindi ka multi-millionaire, Sister L, hindi ka pwede maging member ng, yan ang mga club ng mga elite. Yes, elite. Alam mo lakay, sa sinabi mo, sinampal ako ng 100 times ng kahirapan. Ganyan ang Manila Golf. Ayan. Grabe, ano? Kaya pag kami nag-imita ng mga bossing na, laro tayo sa Manila Golf. Yes, sir. Walang lakay. Walang isa, dalawang salita go agad. Ayan. Lalo ka mag-imita yung mga milyonaryo ng Pilipinas Shell. Ay, Ma'am Lorelai Kiambao. Ayan, Serge Beltran. Warekoy. Mari Castañeda. Ayan. Papalo, lakay, papalo. Kailan ba ang palaro ng Shell dyan sa Manila Golf? At ayon nga sa ating bubita, Sister L, abay kung yung ibang mayamang golfers may mga scholars, mga ganyan. Eto, literal na ibinahay, Sister L, ang kanyang caddy. Alupit. At alam mo kung saan niya ibinahay? Alang niya, magugulat ka, tinalo ka, Sister L. Baka sabi mo, ay, sana ako na lang? Saan ba kasi? Alam mo kung saan ibinahay nung golfer? Ayan, mayamang golfer yung kanyang caddy? Forbes Park! Ay! Kita mo, ha? Lumarbigla ang mata mo, ha? Ayan. Okay lang.
Ang lupit ano, Kasi lakay, alam mo kung bakit. Bakit? Gusto kong itanong sa'yo, ibinahay niya ang tanong legal ba? Alam ba ni Mrs. yan? Oh, di ba may asawa pa na, nakakaloka. Di bali na. Gumapang na lang sa lusak. Baka makarma tayo lakay. Mahirap talaga ang karma. Ang lupit. Ayan. Ang lupit mo, bossing. Ayan. Grabe naman yun lakay. Si Mrs. ay... ewan ko lang kung alam ni Mrs. ito, ha? Pero ang tagal niya lakay hanggang ngayon yan. Abay, ayo na sa ating bubita Raymond at Paasa, Boy Gonzales, ha? Manang Milky, ha? Ayan. Ayo na sa ating bubita, ibinahay ni mayamang golfer ang kanyang kadi noong panahon pa ng pandemic. O kita mo, ang tagal na. Tapos pandemic pa yun lakay, Grabe naman tong babae. Masyado na nakaka-LL sa buhay. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Bago ang detalye, ipasok mo natin yung report ni Raymond at Paas. Kaligtasan ng mga seafarers dapat ding matiyak sa gitna ng Iran-Israel conflict. Ayon kay Senator Win Gatchalian, yung mga kaparian, ayan, mga obispo, ayan, ipanalangin natin na sana ay magtuloy-tuloy na ang katahimikan, kapayapaan sa Middle East, ayan, para hindi tayo naapektuhan, mga OFWs natin, at siyempre, yung oil price shock. Ayan. Oo, yun yung tawag nila doon lakay, ano? Hindi na all price hike eh. Ayan. Shock daw. Sabi ni... Nagulat kasi. Sabi ni ka Renato ng bayan. Ano nga pangalan niya? Renato Reyes. Ayan. Si Canato. Hindi, Canato Reyes. Ayan, hindi all price hike yan lakay. All price shock. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Naputol daw lakay. Naputol. Yung linya. Ituloy mo. Di yung ano ba ito? Kumpare ba ni Yorme ito? Si Boy G. Ayan. Hindi ko alam. Kumpare ba o ano ba to, ha? Ay hindi, tawag sa kanya kuya eh. Kuya ba? Oo, kinukuya siya ni Yorme. Sabi niya si Kuya Boy. Kala ko lolo. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard lumahok sa trilateral maritime exercise ng Japan, Amerika at Pilipinas. Aba? Kahit na may giyera sa Middle East, si Donald Trump, nagpapadala pa rin ng mga sundalo dito sa ating military exercise, maritime exercise. Aris number 29, Boy Gonzales. Boy G Dumagoso, please come in. Lakay Deo, Sister L, itinuturing na matagumpay ang paglahok ng BRP Teresa Magbanwa sa trilateral maritime exercise sa 2025 sa Japan kasama ang Japan at US Coast Guard. Ang pagsanay ay nagsimula noong June 6 sa Kagoshima Port, Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime security sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga naging aktibidad ang search and rescue sa simulation na nagpakita ng coordinated na response sa simulated collision ng dalawang barko. Yung pagsanay sa komunikasyon at maritime law enforcement, maritime law training, sa ilalim ng kaalaman sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigan din ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban na mission accomplished dahil sa ligtas itong nakabalik ang vessel ng PCG na nagpakita ng partnership at stability sa naturang region na nagpakita rin ng paninindigan na sa maritime rules. Naging simbolo rin ito ng pagsuporta sa rules-based international order lalo na sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, nakatanggap rin ng training ang 123 PCG personnel na sumama sa maritime law enforcement at rescue operation na sakay ng MRRB 9701 vessel bilang bahagi na nagamit rin ang advanced capabilities ng BRP Teresa Magbanwa bilang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard.
Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. There are people dying when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Request yan na Sister L. Sama daw natin sa playlist natin ngayong umaga. We are the world. Peace on earth. Yes, maganda siya pakinggan lang. Yes. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Sayang wala na si Michael Jackson. Siya ang promotor niyan. Kanta ka lakay. Yes. Sabi niya yes, hindi ko kanta. Alamin natin ang report mula kay Raymond at Paz. Kaligtasan ng mga seafarers dapat din matiyak sa gitna ng Iran-Israel conflict. Patapos na sana sundin si Donald Trump. Raymond at Paz, please come in. Sino may sabi niyan, Raymond? Mayor at Elaine, dapat ay o pinatitiyak din ni Senador Sherwin Gatchalian sa pamalaan ang kaligtasan yung ating mga Filipino seafarers sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer sa araw na ito. Sabi ni Gatchalian, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga seafarers sa takbo ng ekonomiya ng buong mundo. Ngunit dahil sa Iran-Israel conflict ay apektado ang kanilang nasa panganib ang kanilang buhay dahil apektado yung mga ruta ng mga barko na kanilang mga dinadaanan gaya nitong Strait of Hormuz. Ito ay nasa saklaw ng Iran, Oman at United Arab Emirates. Sabi ni Gatchalian, kailangan maipatupad ng maayos ang Magna Carta for seafarers para matiyak yung kanilang kaligtasan. Sa pagtaya ay nasa 400 hanggang 500,000 mga Filipino seafarers ang nakadeploy sa buong mundo, nakatumbas ng 25 to 30% ng kabuuan ng mga seafarers. Kaya't sa paniniwala ay sa bawat barkong naglalayag sa karagatan ay tiyak na merong crew na Filipino. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paz. At isunod natin ang report mula kay Edniel Parosa. Puntahan muna natin, Lakay, ang sitwasyon dahil may mga stranded na pasahero dahil sa aberya ng LRT2. At sila, Lakay, ay hirap pa rin makasakay dyan sa may Marcos Highway. Nandyan si RH52. Di pa naayos yan. Ayan, anong oras na? Diba? Late na yung mga kababayan natin na anong stranded. nangyari dyan, Edniel? Bali ang kuryente? Ayan. Sabi kanina, technical problem daw, Lakay. Pero hindi ko alam kung ano yung technical problem na yun. Wala specific na nabanggit. Alamin nga muna natin ang update dyan. Nandyan si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Israel, alas 5 dapat ng umaga, yung karaniwang bukas ng Light Rail Transit Line 2 mula rito sa Antipolo Station patungo doon sa Recto sa lungsod ng Maynila. Pero mag-alas 9 na ngayong umaga ay sarado pa rin itong pinaka-gate o yung daanan paakyat dito sa istasyon ng Antipolo. Provisional pala kasi limitado itong biyahe ng LRT Line 2 na magsisimula sa Alit Antipolo. Cubao Station ang start patungo sa Recto at vice versa. Ang paliwanag ng LRT2, kambal na technical problem ang naranasan ngayong umaga. Una nagkaroon ng aberya sa may isang tren sa Katipunan Station bago pa man kaninang madaling araw habang sinundan ito ng power supply problem sa pagitan ng Sabdolan at yung susunod na istasyon sa papunta sa may istasyon ng Cubao. Ngayong umaga, dinaybay natin Lakay at Sister L. Itong bahagi ng Marcos Highway na nakasasakop hindi lamang sa Masinag dito sa Antipolo, kundi maging sa may Pasig at lungsod ng Marikina. Kita-kita dyan sa ating mga video na talaga mahirapan pa rin yung
lakay ng ating mga kababayan Naku, dami stranded, na wala no? namang ibang opsyon kung sila ay patungo doon sa City of Manila. Karaniwan kasi lakay at Sister L, yung mga sumasakay dito, mga estudyante, patungo sa may University Belt, dyan sa may Santa Mesa, papunta sa may Recto. Kung hindi man, ay syempre, mga papasok sa kanilang mga trabaho. Kaya existe, maghahanap sila ng mga jeep o bus na patungo hanggang Cubao, Araneta area. Tapos doon sila susunod kasasakay ng connecting na biyahe papunta doon sa kanilang destinasyon. Ang problema, sabit-sabit na sila doon sa jeep. Overloaded na tong jeep, oh. Ang dami na nila Kulang na lang sumakay sa bubungan. Oo. Yan yung problema lakay at Israel dahil sa dami ng mga stranded na pasahero. Kahit may magdatingan dito ng mga jeepney, talagang unahan sila sa pagsabit. Kung hindi man, parang sardinas sila magsiksikan doon sa mga pangilan-ngilan na bus. Kanina ay iniwan natin saglit itong Antipolo at inikot natin ito Marcos Highway. Pero pagbalik natin dito sa may Antipolo Station, napansin natin may mga dumarating na mga bus na walang laman, as in zero. Pero hindi libreng sakay itong mga ito, lakay at Sister L, kundi mga pampasahero din at malaking tulong na rin para maiksan at makakot itong mga mananakay na naipon na dito sa paanan ng pinaka-LRT2 station. Sinusubukan natin kontakin si Attorney Hernando Cabrera, yung pinaka-administrator ng Light Rail Transit Authority. Pero Malu, tawagan mo si Administrator Cabrera. Ayan, Oo, kasi antindi nitong sinapit ng mga kababayan natin eh. Ang kanyang initial na pagtaya kanina ay baka before lunch ay masubukan ng mag-operate itong mga istasyon. Bagitin ko lamang, wala pa rin biyahe sa oras na ito sa Antipolo Station, Pasig Marikina Station, Santolan Station, Katipunan Station, Anonas Station. So imagine, ganyan karaming mga istasyon ang walang biyahe. Magsisimula pa lamang yung andar ng tren doon sa may Cubao area. Pero para pupunta ka ron, ay kailangan mo muna sumakay ng jeepney. Wala rito sa binabanggit sa nating mga lugar. Edniel, wala pang explanation kung ano yung technical problem na yan. Oo. Kamagyan lakay? So wala pang paliwanag kung ano yung technical problem na yan. Ayan, naputol ba ang kawad ng kuryente? Nawala ng supply ng kuryente? O ano ba yan? Yung una lakay, train problem sa may Katipunan Station. Yung pangalawang, mayroong power supply problem o supply sa kuryente. Doon naman sa bahagi ng Santolan hanggang sa may Cubao area. Yun yung pinabanggit ng LRT kanina. Dalawa yan at yun yung nagdulot ng provisional o yung limitadong biyahe sa mga oras. Talapit ako lang. Kuya, kanina ka pa dito? Kanina ka pa? Mga ilang oras ka na nag-atay? Sa DCRH lang tayo sa DCRH. Mga ilang oras ka na po 2 hours. 2 hours na? 2 hours na po ako. Saan ka pa mabiyahe dapat? Sa Recto po ako eh. Recto? Pag walang biyahe ngayon, kailangan mo pang mag-Cubao? Opo, papunta po akong Cubao ngayon. Wala pang masakyan. Nag-book ka na? Hindi po eh. Nag-book po ako kasi wala pong nag-a-accept ng booking papuntang Recto. Kasi doon po malayo. Ito, kausap natin estudyante, di ba kuya? Hindi po. Ito. Nagtatrabaho. Late na siya. Pero, lakay, pansinin mo, pati pala yung mga PNBS, pahirapan ding mag-book. Sa dami ng mga pasahero. Oo. Swerte si kuya, ano pangalan mo kuya? Dexter po. Thank you. Dexter, lakay, alam kung bakit. Dahil empleyado na, meron na siyang pambook. Meron na siyang allowance para makapag-taxi ko naman. Ang kawawa rito yung mga estudyante, na limitado lamang yung kanilang yung halos sakto lang ang allowance, pamasahe pagkain lang. Kung magdadalawang sakay, 3 sakay siya. Kung ang option nila lakay sumakay ng angkas, joyride o grab, talagang talo sila. Ayun, share na yata. Ayun, may sumakay ng taxi, mukhang share na lang yata. Ang dami nila, punong-puno yung taxi. Yung video na taxi na kanina, lakay report natin sa una kay Kuyang Jerry at tama kalakay ng obserbasyon. Sila ay hindi magkakilala pero iisa sila yung direksyon, yun ang diskarte nila. Share na lang sa pamasahe. Ang bagay na lang. Kagaya nito, si Kuyang Dexter, wala namang kasama. So talagang mag-aantay ng mabubuk o hindi man, milagrong makakasabit ng jeep o bus na pangilan-ngilan lamang dumadaan dito sa binabagit natin lugar. So yun ang sitwasyon dito sa Sandre, sino ba nagmamanis ng LRT ngayon? Private pa rin ito lakay Private?
Oo, itong LRT Line 2, pero DOTR ang lakay, kung di ako nagkakamali, ay in partnership pa rin with the Department of Transportation. Yung mga namahala dyan, si Administrator Cabrera, kaya bang pagalitan ni Secretary Vince Dizon yan? Ay mukha naman lakay kasi kung last week dito nilaunch ni Secretary Dizon yung sa parehong istasyon, yung discount doon sa mga estudyante ng LRT to. Okay. May bigyan ka nga ng discount, ganito naman ng serbisyo, ay wala rin. Papapataksi ka rin pala kapag nagkaroon ng aberya. Pero hopefully, pero in fairness lakay in fairness ito sa LRT to, kung papapansin nyo, bibihira na lang ito kumpara doon sa mga nagdaang mga noon. Na talagang halos linggo-linggo ay may major na aberya. Ngayon na lamang ulit nagkaroon ng mahaba-haba at malakihang aberya na naka-apekto sa marami nating mga kababayang pasahero. So yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Antipolo, sa aberya pa rin ng LRT Line 2. Ito sa Edniel Parrosa, at DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. When it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by. Babalikan natin lang pang mga reports. At ayon na sa ating bubita, Sister L, alam mo ba kung bakit sa Forbes Park ibinahay nung mayamang member ng Manila Golf and Country Club ang kanyang caddy? Bakit naman lakay? Aba, sa super yaman itong businessman ito, golfer, Sister L, abay dalawa pala ang kanyang bahay sa Forbes Park. Ang taray naman. Mataray talaga, ha? Bongga laka. Ang member ng Manila Golf Club, ayan, na adik ka sa golf. Kilala mo ito, Kuyang Attorney Raul Paras, ayan, Tisoy Oliveros, ha? Itong mayamang golfer na ibinahay ang kanyang caddy sa isa niyang bahay sa Forbes Park. Alupit! Dalawa pala kasi bahay. Ka naman. Oras, Sister L. It's 9:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng MRI unit ng Makati Medical Center. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa bayan. Oras, Sister L. It's 9:15. Sandali lamang at nasa ating linya. Alam mo, ito ay isa sa mga opisyal na na-stranded sa giyera sa Israel, Sister L. Ay, oo, lakay. Naipit sila doon. Yes. At siya daw ay may study tour sa Israel. Ayan. Ano bang pinag-aralin na doon? Ayan, kung paano makapaggiyera sa Iran. Baka lakay may kinalaman to sa ito lakay. Sustainability and food security. O tama nga lakay. Kasi di ba yung binabanggit ko sa'yo, pinsan ko nag-aral doon. Nag-aral sa Israel, ha? May kinalaman sa agriculture. Aba, yes, o nga. Kasi iba ang sistema nila sa Israel eh. Yes. Pwede kang magtanim ng walang lupa sa tubig. Iba ang way nila lakay ng farming eh. Yes, nasa ating si Mayora Lilian Gagay Matamorosa ng Lupi, Camarines Sur. Lupi, Camarines Sur lakay. Ano Lupi. Lupi. Ayan. Yes. Bicolana pala to lakay. Ang manlulupi. Iba yun. Iba ba yun? Lupi, Camarines Sur. Ayan. Good morning po. Diyos marhay na aga, Mayora, ma'am. Mayora Lilian Gagay, good morning. Diyos marhay. Diyos marhay na aga. Diyos marhay na aga, Mayora. Maray na aga man. So, good morning po sa Indog Gabos, maka-studio ng DCRH Manila, Sister L and Mr. Deo Macalma. Good morning po sa inyo. Ma'am, naimbag bigat, Mayora. Naging Ilocano. Dalawang Bicolana to lakay, nakausap mo ngayon. Ayan. Sige, tanungan natin si Mayora. Mayora, bago po namin tanungin kung ano po ang ginawa ninyo sa Israel, una pong itatanong namin sa inyo, nasaan kayo nung magkaroon ng bombahan, palitan ng missile ang Iran at Israel?
may nakita kayong mga video na kasama po yata kayo doon, yung mga galing ng Pilipinas, na mga opisyal na nag-training doon, may study tour, nasa bunker. Ayan na. Nasaan po kayo, ma'am, nung unang magpalitan ng bomba ang Israel at saka Iran? Actually po, nung unang madaling araw na nangyari ang pagbomba ng Israel una sa Iran, nasa kwarto po kami. Kasi alas 3 ng madaling araw nangyari ang pagbomba ng Israel sa Iran. So, actually po, sa totoo lang, oriented naman po kami ng Israel government na kailangan pag nakarinig kami ng sirena, kailangang bumaba kami sa tank o bunker o kaya sa shelter bomb na tinatawag doon. Nung time na yun po, 3 o'clock ng madaling araw, ako lang po sa lahat ng mga mayors ang hindi nakarinig ng sirena. Kung kaya't lahat na kasamahan ko ay nasa bunker na sila ng time na yon. Ako lang po pala ang naiwan sa kwarto at tulog na tulog. Mahimbing ang tulog. Sa pagod. Sa pagod siguro. Sobrang pagod ang Kaya ako lang po, nung bumaba po, ay nang magkita-kita kami kasi kinatukan nila ako. Sabi niya, "Uy, Mayor Lilian, bakit hindi ka bumaba? Hindi mo ba narinig yung sirena?" Sabi ko, sa totoo lang po, wala po akong narinig. Sobra siguro ang tulog na naramdaman ko nung panahon na yun. So, yun. Yun po ang nangyari. So nasa bunker po kayo, narinig pa po ninyo yung mga bombahan? So yung mga sumunod na araw na po yun, sir, na narinig namin yung pagputok ng mga missile, ng mga ballistic missile na yun. Talagang napakalakas. Kahit nasa loob na kami ng bunker, nasa loob na kami ng bomb shelter, dinig na dinig pa din po namin. Nayayanig po ba yung lupa, ma'am, habang kayo nasa bunker o parang lumilindol ba? May time po na nayayanig po. Kasi may mga time naman na parang mahina lang yung putok, pero may mga times na malalakas talaga po. At nagsisigaw din po kami doon sa loob ng bunker, ganyan, parang katakutan namin, parang napapasigaw. Kahit nga po yung mga Israeli na nasa loob ng shelter bomb, pag napakalakas, talaga pong napapasigaw sila. Yung bomb shelter, ma'am, na tinirhan ninyo, ilalim ba ng bahay yan? Ilalim ng hotel? At gaano kalawak? Ilang kayong nandun sa loob, sa ilalim? Sa ilalim po ng hotel, may sariling bomb shelter, ang Shipayim Hotel. And siguro ang capacity ng mga 70, basta nakaupo lang kayo, 17 tao, pwede po doon sa loob. Ayan, oo. So habang nagpapalitan ng missile, ng bomba, ano pong ginagawa niyo, ma'am? Matagal po ba kayo sa bunker, sa bomb shelter? Ganito po yun. Nag-upload po kami ng isang apps mula doon sa Israel na mag-a-alert po sa amin kung may darating na mga missile sa lugar. So ang po na yon ay Chofar app. So, sa cellphone po namin, kapag may darating na missile o may papunta sa Israel, mag-a-alarm po yung cellphone namin. Abang, galing, high-end na, iba talaga, no? High-tech, High-tech talaga yung, Totoo po. So, pagdating po, pag-alarm na yun, kasunod na po ang sirena, yung siren na napakalakas. Pag narinig mo na yung alarm na yun, na nakalagay doon kung yun ay extreme, ang alert, level extreme, marami yan ng mga missile ang darating. Tapos po, pag narinig mo yan, kailangan tumakbo ka na kaagad. Huwag mo nang hintayin ang sirena pa na bago ka gumalaw at tumakbo papunta doon sa may bomb shelter. Kailangan nakaready ang go bag mo na kung saan nandoon ang passport, ang lahat na kailangan mo, gamot, kung ano. Yun lang ang bibit-bitin mo. Pero yung mga maleta mo, maiiwan lang yon sa kwarto. Tumakbo ka na kaagad sa baba. Kasi nagtatakbuhan din ang lahat para doon ma-secure, maging ligtas ang bawat isa. So, nandiyan na po yung sirena at pagkatapos po, habang minsan nagsisirena, nagpuputok po yun. So,
pasabog na ang mga paano ma'am kung nasa labas kayo, public place, malayo kayo Kung sa hotel? natsyempohan, kunyari. Meron May bang ganun po ba? designated bomb shelter? Kasi parang sa Taiwan, sa Taiwan may mga places doon na bomb shelter sa park, ayan, sa mga building. Just May in ganyan, case. may ganyan din po ba sa Israel, Mayora Gagay? Totoo po na sa bawat building meron po yung mga bomb shelter. Tapos meron din po sa mga parks, sa mga garden, meron din po na mga malalapit lang na mga bomb shelter na itinalaga talaga para kung sakaling hindi ka makarating doon sa hotel mo, sa building, kung saan ka nakabilit, may mapupuntahan ka agad na malapit. Opo. Talagang ready sila, Lakay. Talagang may built-in na lahat ng pwedeng papagtaguan just in case for your safety. Pero ito, Mayora Gagay, Mama, nagpunta kayo doon para po sa isang study tour. Pero tungkol po saan itong study tour na po ito ninyo na noong June 9 hanggang 20 po pala dapat ito? Opo, totoo po. Naimbita po kami ng government, ng Israel government, para po to promote or promoting sustainability and food security in urban centers. So yan po ang talagang sadya namin doon, promoting sustainability and food security. So marami kami pong natutunan doon. Kahit po kasi nagbubumbahan na, anyway, gabi lang naman po kasi dati palitan ng bomba, missile. Gabi lang po yun nangyayari. Tapos pag umaga, tuloy-tuloy pa din po kami sa aming trainings hanggang natapos po namin yun. Kaya hindi rin nakakapanghinayang kahit papano, kahit may bombahan na doon, kahit may gera na. Normal lang sa kanila. Yeah. Tuloy-tuloy pa din po ang aming training and seminar. Ang nangyari lang po, hindi na namin napuntahan yung mga farms na dapat sana napuntahan namin. Ano yung napag-aralan nyo, ma'am? Like sabi nyo, food security, ayan, napagtatanim ba yan? Anong mga technology natutunan po ninyo? Yung sistema ng kanilang agrikultura, kung paano sila nagpapatubo at paano nila si-secure ang pagkain ng mga tao sa Israel. At saka yung system ng agrikultura nila na kung isipin natin, ano po sila Disyerto. Hindi mo akalain na sa disyertong yon ay supplied ng tubig. Alam niyo po ba kung saan sila kumukuha ng tubig? Mula sa dagat. Mula sa dagat ang tubig nila. So, through desalination process, yun ang ginagawa. Inaalis yung salt ng tubig. At yun po ay nasusupply sa buong Israel. So, napakaganda ng sistema. At saka yung sa agrikultura nila, hindi yung katulad lang sa atin na ito lang muna ang So, kung lahat olives ang tanim, lahat yan olives. Lahat banana. At sa lupa, nandoon po may mga tubo na kung saan nagsusupply ng tubig. Hindi talaga po nawawalan. May mga control lang sila ng tubig, ay sa tubig, pero mismong direkta na po mismo sa roots ng kanilang mga pananim ang tubig. Napakaganda talaga po ng sistema nila doon. Kaya bang gawin sa Pilipinas yung kaya kayang ma-implement dito sa Pilipinas sa Mayora Matamorosa, ma'am, yung ginagawa sa Israel? Sa tingin ko, kayang-kaya po sana natin. Sana pagtuunan lang ng pansin ng gobyerno, ang mga tulungan ng ating mga farmers na ganun ang gawin. May apply yung mga sa ibang bansa na pwede rin natin ditong i-apply sa Pilipinas, sana magawa. Sabi ko nga po, sisimulan ko siguro dito sa akin maging private lang muna, for private farming, na maging sana sa darating na maaraw, maging learning center din yung gagawin kong private farming na yun. Dako, yan pala ang dapat punta ni Secretary Chula Aurel. Mga taga-Department of Agriculture. Ayan, Opo, napakaganda, sir. Na sana madali natin dito sa Pilipinas. Yung mga ganun na natututunan natin na pwede namang i-adapt at possible sa Pilipinas, Lakay, tsaka Mayora, ma'am, di ba? Opo, saka yung pong urban gardening na kahit sa rooftop ng mga building, sa mga side, sa mga wall ng mga building, talagang nagagawa ng paraan na magagamit pa din nila. Bagkos kang napakalawak na lupain ng Israel, ginagawa pa rin nila yung mga sa
rooftop ng mga building, mga side lang ng mga wall, nilalagyan nila yan ng mga tanim. Actually, may gumagawa na rin si Mer Lyson, yung kasama nating yung magsasakang reporter sa rooftop ng bahay niya, mga gilid-gilid ng pader. Napuntahan ko na yung Lakay, may petsa. Kasi na-feature ko siya dati. Masarap ba yung magulay niya? Oo, Lakay. May utong kabatiti ba doon? Tsaka meron siyang yung soya something. Talaga Ayan, So, totoo po, napakaganda. Sana kung makikita at ma-apply din natin sa ating bansa, siguro. At saka yung pagtuturo sa bawat tao na parang cooperative ang sistema nila. Hindi po yung magkakanya-kanya ka. Yung tinatawag nilang isang community na kibbutz. Ang tawag sa kanila ay kibbutz. Isang organisasyon, isang community na lahat kayo magtutulungan. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya, lahat kayo magtutulungan sa pagtatanim na yan. At kung ano man ang makukuhang profit dyan, kayo lahat ay makikinabang. Ayan, napakaganda po ng sistema. Parang kooperatiba nga ang style, sistema. Oo. Opo. 17 kayo, ma'am. Dalawa kayong kasamang congressman. Sino itong kasama yung congressman? Actually po, isa lang pong congressman ng Asenso Party List. Congressman Tortogo yata yun. Congressman Portogo. Opo, Pero mga mayors, marami po kayo at vice mayor, Mayora Gagay. Opo. Actually, 17 po kaming galing sa Pilipinas. May vice mayor, may mayors, at saka may DILG officers po, pang Region 6. At saka po may isang galing sa Nepal. Mayor din po ng Nepal. Ayan. Sino nag-organize po nito? Paano naayos itong study tour niyo sa Israel? Actually po, ang Israel government po, meron po silang organisasyon, ang mas tinatawag nilang Mashab. Sila po yung nagbibigay ng mga tulong sa mga LGUs, sa mga iba't ibang organisasyon na tinutulungan din po nila. At ako po, isa lang po ako galing sa Bicol Region. Kasi po kung bakit ako ang napili din na maimbitahan, kasi po ang bayan ng Lupi, meron po kaming organisasyon ng kababaihan dito. Katulong din po ng Caritas, nabigyan po ng tulong, nabigyan ng proyekto po ang organisasyon dito sa bayan ng Lupi ng Mashab. At nung January po, pinuntahan po mismo kami dito ni Ambassador Ilan Plus ng Israel Embassy. Israel Embassy na nandito sa Pilipinas. Pumunta po siya mismo dito sa Lupi. Kaya nakakatuwa. Walang bayad niya, ma'am. Libre sponsor ng Israel. Totoo po, totoo sila lahat ang naggastos nito, plane ticket, yung accommodation, pagkain namin doon, yung mga tour na dapat gagawin. Actually po, meron sanang Muni World Expo na dadaluhan ng mga taga-ibang bansa para po sa expo na yon, para may mga exhibit. Kaya lang, pang second week na sana po namin yon. Ito naman yung panahon na nagkakaroon na ng giyera. At mo po doon sa Tel Aviv kung saan doon gagawin yung Muni World Expo. So hindi natapos, ma'am, yung seminar nyo hanggang June 20 sana, yung study tour? Actually po, natapos po namin yung seminar. Yun na lang po doon sa pagbisita sana namin doon sa Muni World Expo. Yun na po ang dapat pangalawang week na pupunta namin kasi hindi na po nangyari. Sayang. Hindi na kayo nakaakyat ng Mount Sinai sa Bethlehem, sa Jerusalem. Opo. Actually po, napuntan din po namin ang Nazareth, ang Sea of Galilee and Jordan River. Siguro. Yung Jerusalem ang hindi. Sa Sea of Galilee, Mayora. So, natikman nyo ang St. Peter's Feast. Ayan. Natawa siya. Natikman yung St. Peter's Feast, Mayora. Hindi po. Hindi na po. Sa bagay, okay lang kasi meron tayo rito, tilapia po yun eh. Tilapia. Baka po yung inihain din sa amin ng mga pagkain na isda. Nasabi tilapia. Ayun, yun. Yun pala. St. Peter's Feast ang tawag dyan. Ikaw talaga lang. Parehas namin hindi alam ni Mayora Gaga yun. Opo, pero yun po ang pig-ahain din sa amin ng mga pagkain. Nasa hotel, meron din pong
mga ganon. Galing daw yun doon sa Sea of Galilee. Ayan. Sige, Mayora, balik na tayo sa Israel pagkatapos ng giyera. Oo, maganda pala ang Israel talaga. Kasi laki yung sa libre talaga eh. Sa totoo lang, Sister L and Mr. Deo Macalma, napakaganda, napakalinis ng Israel. So talagang hangang-hanga din po ako sa mga struktura nila doon. Halos wala kang makikita iba't ibang kulay ng mga building. Iisang kulay lang sila. So yun, napakaganda at napakalinis po ng Israel. Okay, Mayora, maraming salamat. Diyos mabalos. Diyos mabalos, Mayora. Salamat po. Opo, maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sa inyo pong dalawa. Thank you so much. The Missile Survivor. Mayora Lilian Gagay Matamorosa ng Lupi, Camarines Sur. Kahit kakaba-kaba, may natutunan. Ayan, maraming natutunan. Nakakatuwa, Lakay, kasi libre yung Tsaka matutunan mo doon. Tsaka ang laking bagay nun, Lakay. Ma-apply mo yun dito. Ayan, Secretary Laurel, dapat po, ito pala ang puntahan po ninyo. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports, pero magkakaroon na raw ng libreng sakay ang LRT simula ngayong araw hanggang bukas ayon sa utos ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ayun. Kaso ito na ipinatupad na provisionary service sa linya dahil sa technical problem. Nagpadala na rin ng libreng shuttle service ang LRTA sa Antipolo Station, Marikina Pasig Station, Santolan Station, Katipunan at Anonas Station. Ayan, buti naman. Sana kahapon pa yan. Kanina lang, Lakay. Kanina lang ba? Ikaw naman. Sa kasalukuyan ay natiling limitado lamang operasyon ng LRT2 mula Recto Station hanggang Cubao Station at vice versa. At least maagap ang Tsaka action man talaga itong si Secretary Dizon na Lakay. Dahil kayo nakaabala, maglibre kayo ng sakay. Ayan. Oras, Sister L. 9:34. Ang oras na yan ay Nasa linya na ang LRT Administrator, si Attorney Hernando Cabrera. Alamin nga natin kung anong dahilan at nagkaaberya ang biyahe ng LRT2. Administrator Cabrera, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Admin. Good morning. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Good morning po. Yes, sir. Anyari po at nagkaroon ng technical problem at nagkaaberya po ang biyahe ng LRT2. Ang nangyari po, Lakay, is that nagka-problema tayo dito sa ating power supply system, no? Supposedly kasi, start tayo ng operation as usual, alas 5 ng madaling araw. So, at around mga 3 in the morning, nagdi-deploy na tayo ng mga tren natin. Kaya lang, around mga, I think mga 3:30, yung isang tren natin, while nandoon sa may Katipunan, nagkaroon ito ng aberya, no? So, upon evaluation, nag-inquire kami dito sa ating mga safety at saka technical personnel kung kaya pa ba nating magbukas ng alas 5. Ang sagot sa atin is that hindi kakayanin. So, nag-announce tayo na alas 6. Instead of alas 5, alas 6 yung magiging start ng operations natin. Unfortunately, nung further evaluation ng ating mga technical personnel, may nakitang problema din. Hindi lang pala doon sa tren, kundi may problema rin sa tinatawag natin na transformer number 5 at saka number 6. Ito yung nagpa-process ng power supply galing ng Meralco para magamit natin yung kuryente sa pagpapatakbo ng ating mga tren. So kailangan ding i-troubleshoot itong transformer number 5 at saka number 6. So dahil dito, napilitan tayo na in the meantime magkaroon muna tayo ng partial na operations. Imbis na full line tayo, nag-partial na lang tayo magmula 6:45 ng umaga. Ibig sabihin, ang biyahe ng tren natin magmula Cubao hanggang Recto and then Recto pabalik ng Cubao muna. Wala munang operasyon beginning 6:45 yung Cubao to Antipolo and then Antipolo to Cubao na biyahe, wala muna in the meantime. Hanggang ngayon kasi, Lakay, nagta-troubleshoot pa rin tayo dito sa rectifier number 5 at nagsasagawa pa tayo ng karagdagang pang-inspeksyon sa kawad ng kuryente sa linya. So, kailan matatapos yan ang Administrator Cabrera, sir? Well, yung ating troubleshooting, ang target talaga natin is matapos ito bago mag-lunchtime at may balik din natin yung full line operations natin bago mag-lunchtime. But kung kakayanin namin na mas maga, yun ang target natin, Lakay. Mas earlier than lunchtime yung ating target para maibalik natin sa full line operations yung ating line 2.
And then, idagdag ko na rin lakay, no? Please, sir. Pinag-utos na rin ni Secretary Vince Dizon na in the meantime, na habang may aperya itong Line 2, libreng sakay muna tayo, no? In-announce natin kanina, libre muna ang pamasahe sa Line 2 magmula ngayong araw hanggang bukas, ano? Lakay, no? Magmula ngayon hanggang bukas, libreng pamasahe muna sa Line 2. At the same time, yun namang affected na mga stasyon na walang biyahe ng tren, tumulong na rin sa atin ang MMDA, nagpadala sila ng 2 bus para magbiyahe ng ating mga pasahero doon sa mga affected stations. Ang TPA, Philippine Ports Authority, nag-commit na rin na magpapadala sila ng bus para tumulong sa atin. On top of meron tayo kasing 5 shuttle van ng LRTA na siyang umiikot ngayon doon at nagbibigay ng libreng sakay doon sa mga na-stranded nating mga pasahero. Ayun. Admin, hanggang bukas po ba may libreng sakay din o shuttle mula Antipolo going to Cubao? Well, yung instruction is hanggang bukas, libreng sakay tayo, no? Dahil dito sa naging aberya natin dito sa Line 2. Ayan. Okay. Hindi ba kayo pinutulan ng kuryente ng Meralco, Administrator? Hindi naman po. On time naman po tayo nagbabayad. Actually, nakikita mo yan, around mga kwano tayo ngayon. Ang binabayaran po natin sa Meralco is 21 million. Yan po yung gastusin natin sa power supply pa lang. 21 million monthly, Administrator, ito, sir? Opo, 21 million monthly ang ating gastusin para lang mapatakbo yung ating mga tren. But so far, hindi naman tayo pinutulan, Lakay. Kompleto naman at palaging on time tayo nagbabayad. Pero admin, ihabol ko lang, huli na lang po on my end, no? So, pagkapagpaw na ayos na itong binabanggit nyo po na nagkaroon ng problema sa process ng kuryente, tama po, para mapatakbo itong mga tren, inaasahan po ba natin na sure na ba tayo 100% na hindi na ito mauulit pa? Well, yun ang isang para gawa admin, konting ikot lang po na medyo paputol-putol po yung linya. Nawawala si admin. Ayan na. Pinutulan ng kuryente. Hindi, biro na. Ay, nawala. Anyway, Administrator, ayan, nawala po kayo, ha? Nawala si admin. Ayan. Abay, lilinawin lang daw pala, Lakay, kung yung libreng sakay ba daw ay both sa tren at sa shuttle. Oo. Palagay ko. Ayan. Pero sa tren libre. Sa tren libre. Shuttle, yung shuttle lang linawin natin. Pero dahil galing sa BP, ayan na. Ayan si admin. Admin, sir, ayan na. Balikan po namin kayo. Clarification na lang po. Siyempre, ang tanong po ng mga pasahero ay yung bang libreng sakay sa tren at saka sa mga shuttle bus po ba? Yes, libre po yan. Libre yung sa shuttle bus at saka sa tren. Magmula ngayong araw hanggang bukas. Okay, nga Rod. Maraming salamat, Administrator, sir. Thank you and good morning. Thank you, admin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Attorney Hernando Cabrera, ang Administrator ng LRTA. Daming bayan. Standby Giselle, standby manang Milky Ligunan, standby Edwin Duque, standby Sofia Gans. Alamin mo natin, magandang balita yata ito, Sister L. Yes, ayan, Lakay, dahil... Hindi na ba itutuloy yung oil price increase bukas? Bukas? Di ba meron nga, di ba staggered yung kalahati nung 5 pesos? Yun ang hindi ko lang alam. Alamin natin kay Giselle. Kung yung itutuloy ba nila yung bukas tapos magtatapyas ng presyo. Dahil mayroong tapyas presyo sa petrolyo, Lakay, posible daw yan sa sunod na linggo ayon sa Department of Energy. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sir El, Lakay, posible nga yung malaki-laki daw na tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Rino Abad, yung direktor nitong DOE Oil Industry Management Bureau, sa nakalipas daw kasi na 2 araw ay bumaba na yung presyo ng crude oil sa mahigit $68 kada bariles sa pandaigdigang pamilihan. Kung magtutuloy-tuloy daw yung ganyang trend, asahan na yung rollback sa susunod na linggo. Pakinggan natin Lakay yung naging bahagi ng panayam sa kanya ng media. For the past 2 days, bumaba ho talaga ang price. In fact, ang estimate namin, rollback ko tayo next week. Sa 2 days pa lang. 2 days? Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday dahil hindi ho tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pa lang ngayon, malakihan din ang baba. Kung dire-diretso ang baba, baka may malaki din tayong rollback. Yun nga lang, kung didiretso, sana dumiretso na yung price decrease
hanggang Friday of this week. Pero sir, so ano pa rin, consistent pa rin yung monitoring natin kasi definitely the ceasefire is not yet really set in stone, di ba? So, sakali bang sumipa yung tension na yan lalo sa Middle East, definitely it can either pull papalik sa dati. Ang Taguig, unang pinuntahan ni Garin yung isang branch ng Caltex dito sa BGC para tingnan yung kalidad ng petrolyo at batay doon sa itinatakda ng Philippine Clean Air Act at Fuels Act. Tiningnan din ni Garin kung tama ba yung dami o yung takal ng itinakargang petrolyo doon sa mga sasakyan. Itong unang gasoline station lakay inspeksyon ng umaaktong kalihim ng kagawaran ay compliant naman daw doon sa mga binabanggit na regulasyon ng Energy Department. Sabi ni Abad Lakay ng DOE-OIMD, 10,000 piso raw kada dispensing pump yung multa sa unang violation doon sa quantity o maling takal. Kapag nasundan yan, revocation ng compliance certificate at i-endorso rin ng kagawaran sa lokal na pamahalaan na kanselahin yung kanilang business permit o kaya naman ay suspendihin muna yung o hanggang sa makapag-comply yung gasoline station. Doon naman sa violation sa quality, 200,000 piso ang multa sa kada dispensing sample at kung paulit-ulit maaaring i-revoke o suspendihin din yung kanilang compliance certificate at i-endorse rin nila sa lokal na pamahalaan yung suspension ng business permit ng gasolinahan. Ito si Giselle Ricoport para sa DJ. Giselle, isa lang. Lakay. Tuloy ba yung oil price increase sa bukas, yung kalahati ng 5 pesos supposed to be na ipinatupad noong Martes? Lakay, tinanong natin yan kanina kay OIC Garin kung tuloy ba napapakiusapan nila kasi Lakay sa press con sa Malacanang sinabi ni Garin na makikiusap sila, pila daw sila Lakay sa mga oil company na ipagpaliban muna yung ikalawang round Lakay ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayun, tinanong natin siya kung tuloy ba yan. Ang sabi niya ay ongoing daw yung pakikipag-usap ng DOE Oil Industry Management Bureau sa pangunguna ni Director Abad doon ang oil company kung hindi man ay ipagpapaliban yung taas presyo na hinihiling ng DOE sa mga oil company, maski man lang daw siya na bawasan yung ikalawang sigwada ng taas presyo. At bayanan natin Lakay yung magiging resulta ng magiging pag-uusap ng kagawaran at ng mga kumpanya ng langis kaugnay sa nabanggit na hiling ng Energy Department. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle mula sa Kamara. Ang plano naman ng Amerika na buwisan ang remittance ng mga foreign worker hindi pa makakaapekto sa volume ng remittances ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas. Report ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ann at Lakay, hindi pa umano gaanong makakaapekto sa kabuang remittance ng mga overseas Filipino workers sakaling matuloy ang ipapataw ng Amerika na 3.5% na buwis sa remittance simula 2026. Sa pagtaya ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, hindi magiging malaki ang epekto nito sa volume ng remittance. Ito anya ikumpara sa posibleng pangkahalatang patakaran laban naman sa pagbibigay ng working visas. Pero iginit na Salceda, dapat patuloy na makipagnegosasyon ng pamahalaan para manatiling bukas at paborable ang mga patakaran sa visa para sa mga Pilipinong manggagawa, lalo na sa mga nurse at iba pang mga skilled workers. Kumpiyansa sa Salceda sa kakayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika para ilabi na maitulak ang mga polisiya na pabor sa mga Pilipino. Samantala, tinaya ni Salceda maaring maapektuhan ang interest rate cut ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong taon. Depende naman sa development sa Israel-Iran conflict. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, defense industry ng Amerika bibisita naman sa Pilipinas para sa ADS mission. Ano tong ADS mission na to? Alamin natin mula kay Miss Sofia Gans. Sofia? Sa lumalalang geopolitical tension sa pagitan ng Israel at Iran, nakatakdang bumisita ang United States sa Pilipinas sa pag-asang makuha ang interes ng pamahalaan sa modern defense at security equipment. Inanunsyo ng US-ASEAN Business Council o USABC
na nag-oorganisa ito ng isang Aerospace Defense at Security o ADS mission sa bansa sa August 14 hanggang 15. Sa pagtutulungan ng US Embassy in the Philippines at ang Aerospace and Defense Team ng Amerika, magsasama-sama ang industry leaders ng US at ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa USABC, pagtutuunan ng ADS mission ang strategic collaboration sa defense, modernization, aerospace development at security advancements. Dagdag ng grupo, ang naturang misyon ay lalong mahalaga para sa Pilipinas na kasalukuyang sumasailalim sa military modernization at pagpapalakas ng depensa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 16 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sophia Gans. At ayon sa ating bubita, Sister El, Yes, tapusin ko na bago ako pagbumurahin dito. Alam mo kung bakit aluma ang ginagawa ni mayamang golfer. Habang ibinahay yung kanyang caddy sa isang bahay niya sa Forbes Park. Abay, siyempre si golfer doon sa malaking bahay niya kasama si Mrs. Pagka mag-golf na yun, dadaanan pa sa kabilang bahay. Si caddy. At dadaanan si caddy. Ayan. Nakakaloka naman. Pagkatapos, punta na sila sa Manila Golf. Ayan. At ayon na sa ating, mula nung pandemic yan, hanggang sa ngayon ginagawa yan si Sir El. Grabe naman yun, Lakay. Ayan. Love na ba niya si Caddy? Abay, love na love niya si Sister El dahil magaling na caddy. Ayan, masipag, maganda pa. Ayan. Ayon sa ating bubit, ang mayamang golfer ay tago na natin sa pangalang Mr. M as in Michael. Ayan. Oh, kapangalan pa ni Ninong MG ha? Ikaw ha? At ang kanyang caddy ay si Ricardo. Ayan. Ricardo? Oh, maganda lalaki. Ayan. Oh my God! Bakit? Akala ko babae. Sabi ko maganda maganda lalaki. Hindi sabi mo maganda. Maganda lalaki. Ito naman may twist pala yung kwento mo. Nakakaloka ka lakay. Hindi ko kinaya. Ayan, good morning. Si Ricardo pala yun. Ricardo, ayan. Ikaw talaga. Kala mo maganda na, magandang babae, ha? Alam mo, Lakay, yung kaming mga totoong babae, bigla kaming nanliit. Grabe. Batiin daw mo natin si Annie, Kera, Jolene, Sam at Mar Urbana na sa Las Vegas. Nanonood sila sa atin. Hindi ko kinaya. Yun ang twist. Akala mo, ha? Ayan. Hindi. Just me yung marimar ka. Ayan. Hindi mo man, kaya pala sabi ko sa'yo, Lakay, sino? Kaya pala sabi mo, ibubulong ko pagkatapos kasi may twist ka. Kaloka ka. Kilala ni Tisoy yan at saka ni Atty. Paras. At ayan ang kabaranting palatuntunan ng Damdamin Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. It's 9:58.